Next, 1777 equal shift P-fact. And as we can see, may lumabas na parenthesis. Ibig sabihin yan, prime number siya. Hello, welcome sa ating Caltech series wherein we are going to solve problems using calculator techniques para mas mapabilis tayong mag-solve. We have here a problem. Which of the following is a prime number? So to solve this, may dalawang way, using the conventional and then Caltech. I-solve ko muna using conventional, then later Caltech para mas ma-appreciate nyo. And to solve this, quick concept muna tayo. A prime number is a number greater than 1 and has only two factors, 1 and itself. Ibig sabihin, pwede lang natin siyang i-divide sa 1 at sa sarili niya to get an exact number. And those are 2, 3, 5, 7, 11, and so on. Madami yan. Okay, so ang diskarte natin dito, using the conventional way, we're going to check bawat choices. Okay, so i-divide natin siya sa mga prime numbers to check kung may iba pa siyang factors. Okay, other numbers aside from prime numbers are just multiples of prime numbers. Example, 9. That is just multiple of 3 and 3 na mga prime number. Another one, 10. That is just 2 times 5 na mga prime number. And lastly, 12. That is just a multiple of 2, 3, and 2. No? So, 2, 2, 3 na prime numbers. So, i-check natin. Using our calculator, check natin yung letter A. So, 998. Okay, so i-divide natin muna yan sa 2, which is the smallest prime number. And, para mas mapabilis tayo, no? Itong 2 na prime number, ginagamit natin yan as divisor when the last digit of the number is even. Gaya nito, no? 998. 8 is even, so malamang, ano na yan? Isa na yan sa factor nitong 998. So, ayun. May lumabas na 499. So, ibig sabihin, pwede siyang i-divide sa ibang number aside from itself. I-check naman natin si letter B. So, 1, 2, 1. So, kung makikita natin yung last digit nito ay 1, so, wag na natin gamitin si 2. I-skip na natin siya agad. Let us use 3, 7, or 11. Or others, no? So, these primes ay ginagamit natin kapag yung last digit ng number ay add katulad nitong 1 to 1. So, divide 3, hindi siya divisible. Divide natin sa 5, wag na. Skip na natin si 5, bakit? Ginagamit lang natin ito kapag yung last digit ng number ay 5 and 0. Kasi kung titignan natin, 5, 10, 15, 20, as you can see, yung mga numbers na yon, ang last digit nila ay puro 5050. Okay, so, punta na agad tayo sa 7. Hindi pa rin siya divisible. Sa 11 naman, ayun. Naglabas siya ng whole number, so divisible siya sa 11. Pwede siyang ma-divide sa 11. So, that is not a prime number. Next, i-check naman natin si letter C. Divide natin sa 3 kasi add yung last digit niya. Hindi siya divisible. By 7. Hindi rin. 11. Hindi rin. 13. Hindi rin. So, we can try larger prime numbers pero skip na muna natin yan. Siya lang naman yung wala pang factor sa ngayon. So, possible answer na siya. So, letter D, divide natin sa 3. Hindi rin siya factor. 7. Ayun. Na-divide natin siya sa 7. At whole number yung lumabas. So, that is not a prime number. So, ang hindi lang nagkaroon ng factor dito, so far ay yung C. So, yan na yung ating final answer. Okay, so that is the conventional way. How about yung Caltech? Okay, so we are going to use this technique, no? So, unang gagawin natin dito, itatype natin yung number. And then, next ay equal natin siya. After that, we are going to press Shift and then yung P factor, katabi siya nung letter B. And as you can see, nag-iba yung nasa ating screen. Naging 2 times 499. So, these two numbers are prime numbers. So, 2 tsaka 499. So, may factor siya, no? 2 tsaka 499. Hindi na yan prime number. How about 212? Type mo lang siya, press equal, then shift, P fact. Sabi niya, ibig sabihin yan, prime factor. Yan. So, 11 yung kanyang factors.
Next, 1777 equal shift PFAC, and as we can see may lumabas na parenthesis, ibig sabihin yan prime number siya. And lastly, try na lang din natin yung letter D, equal shift PFAC, and ayun, 3 cube, ibig sabihin yung factor niya ay 37 na prime number. Yun. Okay, so that's the Caltech. Ang ating final answer ay 1777. Pero there are times na hindi lalabas yung parentheses. So, ang ating hint para maging prime number yan ay may lalabas na parenthesis, di ba? Pero that is for 1,000 above na prime number. Pag 1,000 below, usually, walang lalabas na parentheses kahit na mag-shift PFAC tayo. So, kung ganyan, kahit na anong shift at saka PFAC mo, then, prime number na yan. Okay? So, see you ulit sa ating next Caltech problem.